Pinalaga ng ilang senador ang hirit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao Region sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Para sa ilang senador, hindi uubra ang pinalutang na plano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mahiwalay ang Mindanao sa kabuuan ng Pilipinas. Sinabi ito ng dating Pangulo sa isang news conference kagabi sa Davao City. Sabi ni Senator Francis Escudero, hindi ito constitutionally possible. Ang mga Mindanawa na senador naman na sina Senate President Juan Miguel Zubiri at Senate Minority Leader Coco Pimentel matabang din sa pinalutang na plano ng dating Pangulo. With due respect to the former president, I think right now the last thing that we want is na magkagulo-gulo, magkawatak-watak ang ating bansa. Ang akin dyan ay slow down po natin ang away na yun kasi ang importante dyan ay kapakanan ng taong bayan. Bagamat ayaw magkomento ni Pimentel sa pahayag ng dating Pangulo, tutol siya sa anumang suhestyong paghihiwalay ng teritoryo ng Pilipinas. Kailangan anya magtrabaho ng walang pagod para maisakatuparan na working effective state ang bansa. Ayon naman kay Senator Amy Marcos, actually, matagal na natin naririnig niya na mag-independent Mindanao na po at sa ibang sektor sa Mindanao. Dahil lagi natin na kakaligtaan, lagi silang lugi sa budget. Iilan lang ang kanilang mga kalsada. Yung iba, ginagamit pa rin yung mga pinatayo ng tatay ko. Yung sentimentong yan, popular sa Mindanao. Pero sana pinagdadasal ko na hindi naman mangyari. Ayaw naman natin na mawatak-watak ang Pilipinas. Ang isa pang Mindanawan na si Congressman Ace Barbers naniniwalang hindi madaling gawin ang secession ng isla ng Mindanao. Pero maaari naman daw pag-aralan. We respect yung kanilang advocacy tungkol dito. And I'm sure they have all the reason and the motive to do this because perhaps for the longest time, ang ating isla sa Mindanao have been at the end of a minimum or minimal attention from the national government. I'm not saying it's happening now. No? In fact, nag-i-improve, gumaganda. Pero do sa punto na secession, i-separate natin. Teka muna, ako personally, gusto kong pag-aralan. Gusto kong tingnan kung if it's really worth it. Tingnan how to proceed with this move. No? I'm sure advocacy to ni Congressman Alvarez and I personally respect his advocacy in the same way that he respects my advocacy. But pushing through with this, siguro may mga proseso Siguro medyo hindi ganun kadali. Daniel Manalastas para sa Bayan.